natin. Kung mayroon kayong gustong malaman, since din sa Bible study, you can ask any question. Ano? Romans 12:2. Tingnan natin yung Biblia sa Romans 12:2. Habang iniisip niyo ang mga gusto niyong tanungin, kasadahan natin ang salita ng Panginoong Diyos dito sa Romans 12:2. Umpisa niyo sa 1. Consequently, I entreat you by the compassion of God, brothers, to present your bodies as a sacrifice, living holy, acceptable to God. Okay? As a sacred service within your power of reason. And quit being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove yourself the good and acceptable and perfect will of God. Okay? Sa Tagalog, pakibasa ngayon sa Tagalog. Romans 12:2. Yes. Huwag na kayo magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga bahay, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili ang mabuti at kaayaya at sakdal na kalooban ng Diyos. Amen. So, in this topic, what is the view? Kung ano yung, anong akala nyo gusto niyang ituro to? In this verse, chapter 2, at chapter 12, verse 2, nakasulat dyan, ano yung akala nyo o yung interpretation nyo dyan na gusto niyang ituro sa atin? What is a good and acceptable and perfect. Okay? Pakiulit, may Tagalog iba na iba? Wala? Huwag kayong umayon. Huwag kayong umayon. Sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen. So in this verse, there's something that we must do. Well, of course, all of us, we want to serve God, amen? We want to attend na makuha natin yung gusto ng Panginoong Diyos sa buhay natin. So in this verse alone, may sinasabi ng Panginoong Diyos dito na dapat natin gawin. Ha? Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Kasi Yun. ngayon ang sanlibutan ngayon ay talagang huwag tayong mahikayat. Marami tayo yung mata natin talaga makasalanan eh. Kasi kung ano makita natin, lahat aanhin natin. Dapat tayo huwag talaga tayo aayon sa sanlibutan. Dapat tayo sa Panginoon. Doon natin makikita yung point. Yun. Dahil nga, sa mundong ito, iba ang takbo. Okay? So, sa mundong ito, sabi nga ni Sister, maraming nagsisimula. Sa mundong ito. Di ba? Okay. So ngayon, kung ang mga nakikita natin sa mundong ito, anong sinabi niya dito? Huwag tayong makiayon. Amen. So, kung ano yung ginagawa ng kamunduhang ito, na hindi naman yun ang purpose ng Panginoon sa atin, kailangan huwag tayong umayon. So, anong gagawin natin? In that verse alone, also, anong gagawin natin?
tayo mga Kristiyano dapat i-ano natin, spread the word of God. Okay? To... Basahin natin yung salita ng Panginoon. Dahil lahat ay nandyan. Sa isang verse na lang na yan, kumpleto ng elemento dyan. We need only to analyze. Magbago kayo ng isip. Yun. Perfect. We need to change our mind. Transform. Yes, transform. Because kayo na rin ang nagsabi na sa mundong ito ay marami tayong nakikita. Marami tayong gusto. As a person, we want these things, you know? Amen. Gusto natin ang mga bagay nito, gusto natin yan, gusto natin yan. So, ang remedyo lang yan is to change our minds. To transform, baguhin natin. Okay? So, yun ang gustong ipaliwanag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nasabi niya dito, we need to transform by making your mind over. Okay? And after na i-transform na natin ang ating mga isipan. For example, marami tayong gusto, di ba? Pero imbis na yun ang isipin natin, transform mo. Ang isipin natin ay ano? Yung nais ng Panginoon. Ayun, perfect. Amen. Ano ba yung nais ng Panginoong Diyos? Maglingkod ng tunay. Amen. Maglingkod ng tunay, yun ang number 1. Yung paglilingkod natin ng tunay at tapat sa Kanya. Yun ang number 1 na gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya, kung gusto mo ng kayamanan, may answer ng Panginoong Diyos yan. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and of all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Amen? Oo. Mali kasi ang gusto ng tao minsan. Pag yayaman ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoong Diyos. So, yun naman tayo eh. Ako rin ginagawa ko yan. Oo, kaya nga yung isip ko noon, hanggang ngayon, salamat sa Panginoong Diyos sa tulong ng salita niya at sa tulong din ninyo. Talaga yung challenge ko na nakikita ko sa inyo, yun naman ang nagpupursige sa akin na nagpapatuloy na naglingkod na binabago ko talaga ang aking pag-iisip. Yun. Kasi nakikita ko kayo kasi na nagbago. So, nakakahiya naman na hindi rin ako magbago. Yun ang dahilan kung bakit ang grupo ay kailangan natin. Amen. Sa totoo lang, talagang nakaka-encourage ang grupo, ang bawat isa. So, napakabuti dito. Paki-tuloy. Number ano po? Doon pa rin. Una, kailangan nating Change our mind. change our mind. Change our mind. Yes. Transform. Transform. Nakalulugit sa Panginoon. Mhm. Okay. What is good and acceptable and perfect. Amen. Oh, sa Tagalog. Pakiulit yung number. Magtiba kayo at magbago ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos. Amen. So, the only remedy para ma-acquire natin yung kagustuhan ng Panginoong Diyos is to change our minds. Amen? In this case, pag dumating yung mga problema, sasabihin ng ating kaaway sa atin, yan kasi, naglilingkod ka sa Diyos. Yan kasi, nagpupuyat ka para sa Panginoong Diyos. Yeah, these are the misleading theory of Satan, you know? Nandiyan lahat yan. Pero we need to change that because iyan ay nanggaling sa atin. Nanggaling sa kaaway. Kasi ang kaaway natin ay ating, Sarili. kaya nga change your mind. Ang utak natin ang ating kaaway. You know? It is our own self that we are fighting for. Your desires, yung utak. This is the battleground of good and evil. So we need to change. Hindi lang yung puso, pati ang ating isip. Yun, ang ating kailangan gawin. Kaya nga si dito, in order for us na makuha natin yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, kailangan nating baguhin ang ating mga pag-iisip. Hebreo
4:6. Hebrews 4:6. Mhm. Therefore, it remains for someone to enter it. Yet, those to whom it were perseverance proclaimed did not enter because disobedience. Mhm. Lagi ano sa Tagalog, Brother Harold? Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi makakapasok at makapahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ayun. Ngunit ang totoo ay may papasok na mamahinga. Totoo ay may papasok na mamahinga sa piling ng Diyos. Mhm. Okay. Seven? Doon lang muna. Since therefore, it remains for someone enter into it. And those whom the good news was first declared did not enter it because of disobedience. Okay? He again marked off a certain day by saying after a long time in David's Psalms today, but as it has been said above, today is for the people, listen to his own voice. Do not harden your heart. Sabi niya yun. Oh. So, makikita natin dito that we need to change our mind. Okay? And if you change your mind, it means that anong magiging resulta if we will change our mind? Ang kalooban ng Diyos ang Yes, you will become an obedient. Because you are now changing your mind. It is not your mind, but it is the will of God. It is the mind of God. So kung walang twist, wala yung transform, hindi natin ma-obey ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. So we need to change our mind in order to obey the will of God. Because if we will not change our mind, we can never obey the will of God. Because it's been always, from the very start, that sin is disobedience. Disobedience is sin. Why? Because we do not want to give up our own mind. We do not want to change our mind. Ayaw natin kasing pakinggan yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Kundi ang gusto natin ang ating ginagawa. So napaka-importante dito na pag nandyan na yung sinabi ng Panginoong Diyos, yun na ang inyong sinusunod. So ibig sabihin, hindi na yung kagustuhan ninyo. Na-transform na yung mga pag-iisip ninyo sa mga bagay na kabutihan na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. That's the reason why na nakikita nyo na ngayon na you are very powerful. You are standing firm. Nakatayo na talaga kayo sa kagustuhan ng Panginoong Diyos dahil nakikita nyo na dumarating yung mga pagsubok ay patuloy pa rin na ginagawa nyo ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Alam nyo,